Sa isang tahimik at luntiang kagubatan, kung saan ang hangin ay marahang sumasayaw sa mga dahon at ang araw ay dahan-dahang sumisilip tuwing umaga, may nakatirang isang batang uwak. Matalino siya, mabilis, masigla. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang maghintay. At minsan, ang hindi marunong maghintay ay hindi pa handang tumanggap ng tunay na biyaya. Kung makakita si uwak ng pagkain, gusto niya agad-agad. Kung may gustong gawin, ginagawa niya bago pa mag-isip. Bakit ako maghihintay? Madalas niyang sabihin. Kaya ko namang kumilos ng mabilis. Pinapayuhan siya ng matandang kuwago. Ang mabubuting bagay ay nangangailangan ng oras, iho. Sinasabihan din siya ng mahinahong pagong. Ang paghihintay ay nagpapatibay sa puso. Ngunit tumatawa lamang si uwak. Para sa kanya, ang bilis ay lakas. Ang paghihintay ay kahinaan. Hindi pa niya alam na ang tunay na lakas ay may kasamang pagtitimpi. Isang mainit na hapon, nakita niya ang isang magsasaka na nagkakalat ng sariwang buto sa lupa. Pagkain! Masayang bumaba si uwak kahit nandun pa ang magsasaka. Maghintay tayo, sabi ng isang maya mula sa sanga. Ngunit hindi nakinig si uwak. Bigla, plap! Tumakbo ang magsasaka, ikinakaway ang mga kamay. Takot na takot, mabilis na lumipad si uwak palayo. Kumakabog ang dibdib, naninginig. Mula sa malayo, nakita niya ang ibang mga ibon. Tahimik, maingat, payapang kumakain matapos umalis ang magsasaka. Doon niya unang naramdaman ang hiya. Kung naghintay lang sana ako. Ngunit hindi pa sapat ang aral. Ilang araw ang lumipas, may nakita siyang makintab na tinapay na lumulutang sa lawa. Mahilig siya sa tinapay. Hindi na siya nag-isip. Lumipad siya pababa. Tinangka niyang sunggaban ito. Ngunit masyadong malayo sa gilid. Nahulog siya sa tubig. Ang kanyang pakpak ay naging mabigat at basa. Nagpumiglas siya ng nagpumiglas. Pagod, nanginginig. Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo ang isang tagak. Hinintay kong lumapit ang tinapay sa daloy ng tubig. Ngayon, madali ko na itong makukuha. At sa isang simpleng galaw, nakuha niya ito. Tahimik na napaupo si uwak sa bato. Hindi siya pinagalitan ng tagak. Hindi siya pinagtawanan. At doon niya unang natutunan ang kahalagahan ng kababaang loob. Isang gabi, gutom na gutom si uwak. Wala siyang makitang pagkain. Hanggang sa makita niya ang isang puno ng mangga, punong-puno ng bunga, ngunit berde pa. Magiging matamis ang mga yan kapag hinog na, sabi ng isang loro. Maghintay ka lang. Napaupo si uwak. Masakit ang sikmura niya. Mahabdi ang gutom. Ngunit naalala niya ang buto, ang lawa, ang takot, ang hiya. Huminga siya ng malalim. Sige, mahina niyang sabi. Maghihintay ako. Hindi madali ang paghihintay. Tuwing umaga, berde pa rin ang mangga. Tuwing hapon, gutom pa rin siya. Tuwing gabi, naiisip niyang sumuko.
Ngunit nanatili siya. Pinanood niya ang pagsikat ng araw. Pinanood niya ang paggalaw ng hangin. Pinanood niya ang iba pang ibon na payapang nabubuhay. Unti-unti, may nagbago sa kanyang puso. Hindi na siya balisa. Hindi na siya mainitin ng ulo. Mas kalmado. Mas mapagmasid. Mas magalang. At isang umaga, pumango ang hangin. Ang mga mangga ay naging matingkad na dilaw. Marahan niya itong tinuka. Malambot. Makatas. Matamis. Ngunit mas matamis kaysa sa mangga ang pakiramdam ng tagumpay sa sarili. Mula noon, iba na si Uwak. Kapag may nakita siyang pagkain, nagmasid muna siya. Kapag may gusto siya, nagdarasal muna siya. Kapag tila mabagal ang buhay, ngumiti siya. Isang araw, tinanong siya ng isang batang ibon, "Paano ka naging ganyan? Dati, ikaw ang pinakamainiti ng ulo." Numiti si Uwak, "Dahil natutunan ko na ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ito ay paggalang sa tamang oras. Ito ay pagmamahal sa sarili at sa iba. At ito ay kababaang loob na hindi lahat ay para sa akin agad." Ang tunay na kagalakan ay dumarating sa pusong marunong maghintay. Ang kababaang loob at paggalang sa tamang panahon ay nagbubunga ng pinakamatamis na biyaya. Mga minamahal kong manonood, kung may munting aral na tumimo sa puso ninyo sa kwento ng uwak na natutong maghintay, kung may bahagi roon na tila kayo ang kinakausap, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Ang Marjon TV ay simpleng channel lamang. Isang tao lang po ang nasa likod nito. Walang malaking studio. Walang engranding kagamitan. Puso lang po ang puhunan at ang hangarin na makapagbahagi ng mga kwentong may aral, pag-asa at pagmamahal. Kung nais ninyo pong suportahan ang munting channel na ito, maaari po ninyong i-like ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa Marjon TV. Ang bawat like ninyo ay inspirasyon. Ang bawat komento ninyo ay lakas ng loob. At ang bawat pag-subscribe ninyo ay malaking tulong upang magpatuloy ako sa paggawa ng mga kwentong para sa inyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Dito sa Marjon TV, patuloy tayong magbabahagi ng kwentong may paggalang, kababaang loob at pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento,